Naging general ito sa Armed Forces of the Philippines. Retired na rin po ito, si General Felizardo Simoy. Magandang gabi sa inyong lahat. Pamatiin ko muna yung mga vloggers. Pasensya na kayo. Maraming vloggers ang kumukontra sa akin eh. Mas magaling pa siguro sila sa akin. Sana yung mga vloggers na dito, pag-uwi ninyo at mag-vlog kayo, huwag kayong magbigay ng opinion na kontra sa mga lumalaban para sa bayan. Sino ba yung mga lumalaban para sa bayan? Yung mga tunay na Pilipino. Dati rin akong bataang makabayan member. Kaya lang, sinabi ng tatay ko, if you want to change the government, try to join the government so that you can make the changes inside the government. Ngayon, 40 years na yung experience ko sa government, wala pa rin pagbabago. Simula ng high school ako, kabataang makabayan, nakipaglaban ako sa gobyerno. Gusto ko ngayon tumulong sa gobyerno. Pero, ano ang nangyayari? Mukha yatang walang nangyayari sa bayan natin. For more than 50 years, ganon din ang ipinaglalaban ng Communist Party of the Philippines for 55 years. Hindi rin sila matatalo. Bakit? Ganon pa rin ang ginagawa ng gobyerno sa ating mga kababayan. Kaya nandyan pa rin ang Communist Party of the Philippines. Siguro, pag maayos ng gobyerno ang pamamalakad sa ating pamahalaan, ay mababawasan ng mga lumalaban sa gobyerno, particularly yung Communist Party of the Philippines. Hindi naman natin sila hinihiwalay sa atin. Dahil sila ay kapwa natin Pilipino. Tama naman ang ibang pinaglalaban nila, maliban sa mga propaganda na sinusunod nila sa kanilang konstitusyon. Ang Communist Party ay kunwari lang na lumalaban sa ating gobyerno, pero kunwari sumusunod sila sa ating konstitusyon. Pero sila ay merong sariling konstitusyon na sinusunod. Yun ang tama na dapat alam ng tao. Alam ang nangyayari ng ganito ay alam na alam ni Ka Eric. Magpapasalamat tayo kay Ka Eric dahil sa kanya ay nalalaman natin ang tunay na pinaglalaban ng Communist Party of the Philippines. Marami na rin akong nakasama na miyembro ng Communist Party of the Philippines. Kaya lang ang aming pagsasama ay sa magandang paraan. Tumutulong sila, kaya ni Ruben Guevara na namatay na lang, hindi pa tapos yung pinaglalaban. Si Ruben ay tumutulong nung siya ay bumalik sa pamahalaan, ay nagtrabaho siya sa aking opisina sa Camp Aguinaldo. So napag-uusapan namin kung ano ang dapat gawin para sa kabutihan ng ating bayan. At marami pang iba, kagaya ng mga 36 na former active NPA commanders o mga actually tatlong platoon leaders ang nakasama namin sa Davao nung kapanahonan ng Sparrow Operation. Sila rin ang nagtuturo sa amin kung saan yung mga kalaban. Bawal na bawal kasi ang maggamit ng armas sa paglaban sa ating gobyerno. Kaya ang pinaglalaban mo ngayon ay pwede natin mabago ang ating gobyerno sa mapayapang pamamaraan. Inaayawan namin ang paggamit ng dahas. Kahit kami ay nanggagaling sa Armed Forces of the Philippines, yung mga retirees, pinagbabawal namin na gumamit ng dahas dahil marami ang mga sibilyan na madadamay kung sakaling magkakaroon ng gera. Kaya dapat naintindihin natin. Ngayon, sa mga nandito, alam ko,
maraming nagsisimpatya sa mga alanganin na ginagawa ng ating gobyerno. Kaya lang, yung mga nagsisimpatya ay nandun pa sa kanilang mga bahay. Takot din silang lumabas. Nakaalanganin sila na baka maggumawa na naman ng karahasan ang ating kapulisan dahil nakita nila kung ano ang ginawa doon sa Davao sa KOJC. Na-assign ako ng Davao ng 10 taon. Wala pa yung simbahan ng KOJC doon. So alam ko kung anong nangyayari na kabutihan sa Davao. So ang karahasan ay hindi na natin dapat na maulit. Pero kung gusto naman ng iba ng tunay na karahasan, baka gusto nyo ang mga nangyari sa Indonesia, hindi lang ngayon. Dahil noong 1963, 1.3 million ang namatay na sibilyan doon sa Singapore bago nagising yung mga tao. Hindi, kaya ayaw natin na magkaroon ng karahasan. Dahil nakita natin sa ibang bansa na ang karahasan ay walang magandang patutunguhan, lalo na pag ang mga biktima ay sibilyan. Sa ngayon, nakikita natin ang korupsyon. Saan ba nagsimula o kailan ba nagsimula ang korupsyon sa ating bayan? Bata pa ako, nakikita na natin yan. Nakikita na natin yan. Siguro yung mga nakapag-aral na, alam nyo na yung ano yung korupsyon. Ang korupsyon ay sinasabi natin dahil sa kagawan ng ating local government at ating national government. Hindi nila ginagawa ang tamang trabaho para sa ating mamamayan. Ano ngayon ang nakikita natin? Ano ngayon ang nakikita natin dito sa ating bayan? Ito ipinakita ng ating Senado at sa Kongreso. Magpasalamat tayo sa ngayon na nakikita natin kung gaano ka lala ang korupsyon sa ating gobyerno. Pinakita ng Kongreso at ng Senado, salamat sa kanila, kung gaano kalala ang korupsyon sa ating gobyerno. Bakit? Ang mga involved sa korupsyon ay nasa gobyerno rin. Ngayon, kung hindi nila maayos itong nangyayaring korupsyon sa ating gobyerno, sino pa ang dapat na mag-ayos para mahinto ang korupsyon? Di ba ang taong bayan? So, ipakita ng taong bayan na ayaw nila sa korupsyon. Kaya kailangan pag sinabing lumabas kayo at labanan natin ang korupsyon, sana ay marami rin ang lumabas at makihalo sa